Sayang ipinaglalaban. Diba? Sisigaw ka ng hustisya, ayaw mong humarap sa korte, ako humaharap. Naks. Sino ba sumisigaw ng hustisya? Diba? Alam mo yan, BMR. Don't tell me. Yung nandun tayo sa Hong Kong, ano sigaw ng mga kababayan natin doon? Hustisya. 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 Diba? So alam mo na dapat na kay OJC yung tinutukoy niya. Hindi mo pa rin maintindihan. Ulitin ko yung tanong, mga kababayan. Ulitin ko yung tanong. Ano sa tingin nyo si BMR? Tanga o supot? Hindi, sige na. Nagtatanong lang po ako ha. Ito'y tanong laang. Ulitin ko, tanong po ito ha. Kaya nga ako nagtatanong sa BMR, ano ka ba? Tanga ka ba o supot? Tanga kasi hindi mo maintindihan sinasabi ni Morales, o supot dahil takot ka kay Morales? Ano dun sa dalawa? Humaharap ako sa korte. Nilalaban ko ang kaso ko. So niyurakan na ito ha. Dahil hindi mo masagot, ewan ko sa iyo BMR. Sinasabi nito na sumisigaw daw ng hustisya yung mga taga kay OJC, pero si Pastor Kibuloy hindi humaharap sa husgado. BMR, hindi mo ba alam kung bakit hindi humaharap si Pastor Kibuloy sa husgado? Sagot. Kami, ipapaliwanag namin paulit-ulit at paulit-ulit na pinaliwanag ito ng mga abogado ni Pastor Kibuloy. Number 1, there is a threat. There is a threat na dudukutin si Pastor Kibuloy at dadalin sa Amerika, which is ginagawa ng Amerika yon ng paulit-ulit. Illegal yon sa Pilipinas, sa kanila legal yon. So iyon ang threat na yon. Pangalawa, meron pang ibang ginagawang legal process yung kanyang abogado. Tandaan ninyo, may dahilan kung bakit hindi humaharap sa husgado si Pastor Kibuloy. According to their lawyers. Okay? Hindi dahil sa kinausap kami ni Pastor Kibuloy at sinabi niya, ito ang dahilan kung ba't di ako humaharap. Hindi yon. May dahilan po. In-explain na sa inyo. BMR, hindi mo alam yon? Hindi mo alam? Ano pang silbi na sinasama ka? Walang mangyayari dyan. Pero kung ito ang motivation ng tao ay yung kanyang kaapihan, yung kanyang Kutang ina, gumaganon pa yung ulo ni BMR, naniniwala naman, no? Hindi, alam mo, expected ko na kasi alam naman namin 'yan. Maraming nakakaalam na itong si Kalbo. Ano 'yan, fame whore. Maraming nakakaalam niyan. Alam na ho yan sa loob. Kaya nga hindi siya makasali-sali. Kasi alam na ano yan Dati pa, i-rewind ninyo, hanapin nyo, kayo na mismo mag-google. Matagal nang papansin yan. Matagal nang umi-eksena yan. May tawag nga sa grupo nila Hindi ko na lang sasabihin yung sinabi sa akin. May grupo yan grupo ng mga whistleblower. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung tawag sa kanila. Pero yung grupo na yan yung mga, alam mo na, mga witness kuno. Okay? Kaya, tapos, ang nakakataka dito, hindi itong si Morales. Si Morales, expected ko na yan. Itong nasa kaliwa, na alam naman niya na ang tinitira dito ay yung kay OJC at sinasabi dahil lang dun sa pinuno na which is si Pastor Kibuloy. Gumaganon-ganon pa, tumutungo-tungo pa. Putangin lang yan. Sabi ko, ano to, tanga? Sinasabi niya, hindi matapang ang mga nakikipaglaban ngayon. Okay? Bakit? Okay? Ito yung sinasabi niya, bakit hindi matapang mga lumalaban ngayon against the government? Marvin Tupas, maraming salamat. Boss Banat, by puso mo, huwag mo silang pansinin itong shot puno. Uy, shit, shot puno yan. Gusto ko yan, ha? Marvin Tupas, salamat po. Thank you. Ito, yan mga buhay naman, no? Diba? Pag mga ganyan buhay naman, no, sarap mag-live Makulay ang buhay natin pag ganyan Tuloy natin. Ay, bakit mali yung chat ko? Sandali. Iba pala yung nakalabas doon. Yan. Di ko tuloy nakita. Yan. Tuloy natin, ha? So, anong dahilan bakit hindi daw matapang ngayon? Bakit hindi daw matapang ang
mga Pilipino na nakikipaglaban ngayon. Ito ang dahilan niya. Wala eh. Nagloading, laglag. Sige lang, antayin nyo lang. Nakakadismaya. Kasi kung tayo, yung magkakaroon talaga ng tunay na pagkakaisa sa pamagitan ng mga leader, matagal na natin napababa sa pwesto yung bangag sa Palacio de Polvoron. Okay. Sige, sir. Babalikan mo muna natin. Medyo... So parang sinasabi niya dahil hindi tayo matatapang at hindi parang walang kwenta yung mga nagrarally ngayon, kaya hindi mapababa itong si Marcos. Yun ang sinasabi niya paulit-ulit. So kasalanan pa pala natin kasalanan pa pala natin na hindi natin mapababa si Marcos. Sino ba nagsabi sa yung gusto namin pababain si Marcos? Hindi naman po lahat gustong pababain si Marcos eh. Kasi nga ho, 'di ba? Kahit nga si Pangulong Duterte, sinabi niya na ayaw niyang bumaba. Although merong mga kababayan tayo na gusto. Wala namang problema. Respetuhan tayo. Gusto mo diktahan mo kami. Gusto mo kagad diktahan tayo. Master 70, salamat po. Wag ganun. Hindi nga naman lahat eh. Anong gagawin natin? Ibig bang sabihin pag ayaw pababain si Marcos, supot na? Pwede supot pala si Duterte, ganon. Hindi ho, di ba? Yun yung logic niya na sinasabi niya, kaya tuloy hindi mapabagsak itong gobyerno kasi hindi matapang yung mga nakikipaglaban, parang walang kwenta yung mga rally-rally. So, walang kwenta, di ba? So, ibig sabihin, parang ang mga may kwenta lang yung mga nananawagan na bumagsak ang si Marcos. So, si Pangulong Duterte, ano siya? Hindi, yun lang kasimple, ano siya? Bitin pala yung ko doon sa naalala ko lang. Liliwanawin lang po natin na, sir, anong oras po ba kayo pala mag-uumpisa bukas? Ito yung kahapon yan eh. So, ibig sabihin yun ngayon, yun nangyari. Tinatanong niya kung kailan, ano oras na magpupunta. Alam niyo, ang totoo, ang usapan namin ni Pebbles, bali idedeklara namin yan nitong Biyernes. At i-interviewin ko siya ngayong gabi. Pero nag-aantay ako ng pasabi sa kanya, pero wala pang alam naman natin yung schedule ni ni Madam Pebbles Kaya nga ang naman natin sa atin naman once na nakapagbitaw tayo sa ating mga kababayan, diretso tayo. Kahit harangan man tayo ng sibat diyan o harangan man tayo ng isang batalyon diyan, diretso. Bakit ka pumunta na Maisog? Akala ko ba dire-diretso sa EDSA? Hindi, ito kasi itong si Morales, ang daming alam sa buhay. Sa totoo lang, yung ginawa mong punta-punta ng EDSA, ipinahiya mo lang. Hindi totoo, ipinahiya mo lang yung mga nakikipaglaban. Kasi gumagawa ka ng sarili mong lakad eh. Sabi mo gusto mo maging united, pero gumagawa ka ng sarili mong lakad. Porket hindi ka napagbigyan magsalita. Gumagawa ka ng sarili mong eksena. Di ba? Diretso tayo. Yun naman yung natin. Sabi mo pa diretso, sige nga, dadaan ako sa EDSA, nandiyan ka pa rin. Ang ina mo, pag wala ka dyan kailangan dyan ka matulog sa gitna ng EDSA. Pag wala ka dyan, huwag ka na mag-vlog-vlog dyan. Ano na naman kasinungalingan niyang ilalabas mo. Kasi sabi niya, dire-diretso na to kung puro kadaldal eh. Hindi, kung talaga matapang ka, huwag ka na umuwi. Diyan ka na. Dalang kita ng pagkain araw-araw. Hindi, ito, commitment to. Diyan ka mag-stay araw-araw, padadalang kita ng pagkain. Huwag ka na umuwi. Puro ka pala salita, yabang-yabang mo. Basta yun lang yung oras, Kasi merong biglaan kasi yung press con kahapon. Nalaman ko lang din yan, late na. Late na rin, Kaya yun, sa atin naman, pwede naman tayong magbigay. Pwedeng gawin yan sa umaga, pwedeng gawin sa gabi, o pwedeng kinabukasan. Ang ko nga sana dyan, wala nang uwian. Oy, sige, tuloy mo. Wala nang uwian Ang ina, walang ganyanan Daldal ka ng daldal, puro ka salita. Walang uwian, wag kang uuwi. Pangako mo yan Dadalang kita ng pagkain dyan araw-araw, wag kang uuwi. Anong gusto mong order? Gusto mo pakainin kita ng chicharon? Chicharon bulaklak?
Crispy pata, ano gusto mo? Lahat ng papaputok ng batok mo, lagay, daling ko dyan. Ito kasi yung ito, alam mo, buwisit dito kay Morales, tapang-tapangan kasi ito eh. Akala mo matapang, sa totoo lang akala mo ang tapang-tapang mo. Huwag kang uuwi puro ka daldal, puro ka bitaw ng salita dyan. Pag ikaw umuwi talaga, pagtatawanan kita. Uwian. Talagang tipunin na yung tao. Para Yolanda Martinez, eto na naman. Eto na. Anong isasagot natin kay Madam Yolanda? Nalilito na rin ako sa iyo, Banat Bay. Ano ba talaga? Saan ka ba kakampi? Mga kababayan na nanonood, na nakinig kanina, anong sasabihin natin kay Yolanda Martinez? Anong sasabihin natin? Panuorin mo sa simula. Huwag kang daldal ng daldal kagad. Late ka na nga. Hindi mo pa pinanood sa simula. Manood ka sa simula. Pakisabi na nga dito kay Yolanda Martinez. Paulit-ulit na lang to. Ulitin ko na naman yung intro ko. Sayang naman yung intro ko, paulit-ulit. Yolanda, rewind mo. Panoorin mo. Mga 10 beses mong panoorin. Pag hindi mo pa naintindihan, magtawag ka na ng kaibigan mo. Ipaintindi mo sa kanya. Pag hindi pa rin naintindihan ng kaibigan mo, itapo mo na yung cellphone mo sa inodoro. Bakit? Walang silbi yan. Cut natin yung ng tao. Makapagpasta tayo. Kasi ang makikita yan ito bang eagerness ng tao sa social media lang o dun sa sa warm body. Kasi sa mga pagtitipon, kung hindi... Ito yung sinasabi niya, dito ako nabuisit talaga din Sabi niya, yung tapang-tapangan ninyo sa social media lang? Hindi kayo pupunta dito ngayon, so hindi nagpunta tao doon sa EDSA mo. So ibig sabihin, hindi pala totoo itong mga nasa social media na nanunood. Parang ganun na sinasabi mo. So pinapahiya mo pa ngayon yung mga nasa social media na nagagalit. Kung hindi ka naman sintu-sintu din, yung mga nasa social media, marami dyan nasa ibang bansa. Marami dyan nasa probinsya. Kung wala silang perang pag-uwi o kaya naman may trabaho sila, gusto mo sumunod doon sa kumpas mo na pupunta ng EDSA? Bulok na gawain na yan Sa totoo lang, Betulyaw, salamat po. Ang tunay na people power ngayon nasa social media. Kasi ikaw, medyo makaluma ka na Yung style mo, bulok na. Ang tunay na people power ngayon nasa social media. Paano nangyari yan? Nung panahon na ibinoto ang isang Rodrigo Roa Duterte. Doon nagkaroon ng people power. Bakit kamo? Ito kasi nangyari noon. Walang nag-feature kay Pangulong Duterte sa mga mainstream media hanggang to the last minute, walang nag-feature sa kanya. Ang gumalaw, social media. Netizen ang gumalaw. Through social media. At dahil doon, nanalo ang isang Rodrigo Roa Duterte. That's people power. Ngayon, ano gusto mong gawin? Naghihirap na nga yung bayan natin. Ang dami dyan OFW. Ano sila, pauuwiin mo dito? Nagtatrabaho sila? Marami dyan taga-probinsya. Marami dyan magtatrabaho pa. Minsan na nga lang sila makauwi sa pamilya, gusto mo pumunta pa ng EDSA. Hindi katapangan ng tawag dyan, katangahan. Kung gusto niyo ng people power, etong social media. Kasi sa social media, baka sabihin mo, paano magbabago ang tao niyan? Hindi. Alam mo, mas makapangyarihan ng social media. You know why? Because even the police, the AFP, nagso-social media. Nakikiramdam sa pulso ng netizen. Nakikita nila kung asan ang mga netizen. Hindi mo yan madadaan sa EDSA. Diyan mo sila makukumbinse. As a matter of fact, sa totoo lang ang dami na nagme-message sa akin. Police, mga nasa AFP, sinasabi nila, kami mga simpleng sundalo lang, simpleng pulis lang. Naiinis na kami sa aming mga boss kasi masyadong pinupolitika. Dito natin mulatin ang kaisipan ng bawat Pilipino. Tandaan natin,
Yung gawain na nasa karsada, okay yan. Okay yan. But it doesn't mean na hindi ka pumunta, hindi na matapang ang mga Pilipino. Yun kasi ang pinalalabas mo. Kasi pang baryotic na isip na yan. Ang tunay na revolusyon ay nagsisimula sa pag-iisip. Pag nakumbinsi mo ang bawat Pilipino sa pamamagitan nito, lalabas yan, eventually. Hindi pa hinog. Gusto mo pumunta na ng EDSA? Paano mo isusustain yan? Mag-isip ka nga. Minsan di ka na rin nag-iisip eh. Parang katabi yung nag-i-interview sa'yo. Isa pa yan eh. Kinakargahan ng mga hakot, hindi napupuno eh. Di ba? So yan, kinakargahan daw ng mga hakot. Itong pinalalabas siya dito, mamaya sasabihin niya eventually KOJC yan. So pinalalabas niya, hakot lang ang mga pumupunta sa Maisog. Mapa-administrasyon, mapa-oposisyon. Pirming ganyan. Pero kung yan, magkakaroon ng talagang yung organic, yung sinasabing organic na na meron talagang sentimiento. 'Di ba? 'Yun eh. Kasi kung ang sentimiento lang diyan ay personal, personal reason. Na nang dahil doon sa kinaaanibang grupo o anuman, walang mangyayari diyan. Pero kung ito, ang motivation ng tao ay yung kanyang kaapihan, yung kanyang... Kutang ina, gumaganon pa yung ulo ni BMR, naniniwala naman, no? Hindi, alam mo, expected ko na, kasi alam naman namin yan, maraming nakakaalam na itong si Kalbo, ano yan, fame whore, maraming nakakaalam yan. Alam na ho yan sa loob. Kaya nga hindi siya makasali-sali. Kasi alam na ano yan eh. Dati pa, i-rewind ninyo, hanapin nyo. Kayo na mismo mag-google. Matagal nang papansin yan. Matagal nang umi-eksena yan. May tawag nga sa grupo nila eh. Hindi ko na lang sasabihin yung sinabi sa akin. May grupo yan eh. Grupo ng mga whistleblower. Hindi ko na lang sasabihin kung ano yung tawag sa kanila. Pero yung grupo na yan yung mga, alam mo na, mga witness kuno. Okay? Kaya, tapos, ang nakakataka dito, hindi itong si Morales. Si Morales, expected ko na yan. Itong nasa kaliwa, na alam naman niya na ang tinitira dito ay yung KOJC at sinasabi dahil lang dun sa pinuno na which is si Pastor Kibuloy. Gumaganon-ganon pa, tumutungo-tungo pa. Putangin lang yan. Sabi ko, ano to, tanga? Tanga ba to o bobo? Hindi. BMR, tanungin kita. Dalawa lang yan. Takot ka kay Morales? O tanga ka? Hindi, nagtatanong lang ako, BMR. Ito seryosong tanong to kasi iniisip ko talaga eh. Hindi mo ba maintindihan yung sinasabi? Hindi mo magets yung parinig ni... Alam mo sa sobrang nagpaparinig na dito si Kalbo, nagpaparinig na, 'di ba? Naparinig siya na kesyo dahil lang hinahakot yung organisasyon na KOJC, tapos dahil dun sa pinuno lang nila naaapi kaya nakikipaglaban. Ito napaka-obvious na eh. Tanga na lang ang hindi makasense niyan. Or natatakot ka lang kay Morales. Hindi, BMR, tanong ko lang. Sabi tuloy ni Boss Dada parehas. Hindi, kasi yun lang ako nagtataka lang ako. Ito seryosong tanong, BMR. Tanga ka ba? Tanong lang. Tanga ka at hindi mo mag-get si Morales? O supot ka? I-comment nyo nga dyan, ano siya, tanga o supot? Sige na, paki-comment. Ano sa tingin nyo si BMR? Tanga o supot? Supot siya dahil natatakot siya kay Morales? Kung ako to, tangina, minura ko to sa harapan ng live ko eh. Abay, gago ka pala eh. So para mo sinasabi, bayaran ng mga taga kay OJC? O sumusunod lang? Ano to? Ganon ang ibig mo sabihin? Hindi, di ba ho? Kaya nga kayo ho magano. Ako nagtatanong ako, wala akong konklusyon. Wala akong konklusyon. Ano kaya si BMR? Tanga o supot?
Gumaganong-ganong pa, sumasang-ayon pa ang ulol eh. Sabi ko, ay nako. Tapatan ni Urakan, yan. Pero kung ang motivation ng tao, pinapunta lang dyan para dun sa kanyang relihiyon o dun sa kanyang trabaho o dun sa kanyang political na kinabibilangan, walang mangyayari dyan. Paulit-ulit lang tayong magkakaroon ng rally. Later on, pag dilim, uwian na ang hinahanap. Ano gusto mo? Ano talagang... Alam mo, ito ang dapat kasuhan. Diba? Kung meron mang kakasuhan ng gobyerno na ito. Kasi literal, siya ayaw niya na mag-uwian. Gusto niya na doon. Pabagsakin na yung gobyerno. Anak ka ng waiting. Sino ba kakampi mo? Si Marlica. Isa pang tapang-tapangan. Sa bagay, nasa Amerika. Minsan kasi hindi ka gumagamit ng utak eh. Di ba? Hindi, sa totoo lang. Yung tapang-tapangan mo, kunwari kang tapang-tapangan. Kung matapang ka talaga, pumasok ka doon sa Aguinaldo. Mag-aya ka ng mga sundalo doon na mag-aklas na. Kung talagang matapang ka, parang ganun ang pinalalabas mo eh. Yung mga tunay na maisog, yung pinuno ng maisog na si Pangulong Duterte, ang sinasabi niyang paulit-ulit, hindi naman sa gusto natin patalsikin si Marcos eh. Inilalabas lang natin ang saloobin natin. Yun ang purpose. Kahit kami banateros, paulit-ulit namin sinasabi yun. Inilalabas lang namin ang aming saloobin. Ngayon, kung ano mangyari, basta kami inilalabas lang namin. Hindi namin hawak yan at hindi kami kahit kailan ng rebellion. Hindi. Alam mo, sa totoo lang, pagkaroon ng rebellion, labas ako dyan. Out ako. Sorry ha. Hindi ko gusto magkaroon ng rebellion. Bakit? Oo, malamang magtagumpay. Halimbawa lang magtagumpay ang isang rebellion laban kay Marcos. Pero kung gagawin natin ganito paulit-ulit ang rebellion, anong bansa meron tayo? Sige nga ho. Hindi, eto ha. Anong bansa magkakaroon tayo? Alam niyo ba na natanong namin yan kay Pangulong Duterte paulit-ulit? Nung unang, hindi naman una, pang ilang meeting na namin yan actually. Pero nung unang nakasama namin si Pastor Kibuloy at saka si Pangulong Duterte, paulit-ulit tinatanong ng mga tangang vloggers. Ito, kasama yan. Di umano pala. Hindi tayo sigurado kung tanga. Di umano, ha? Tinatanong kung bakit ano pang inaantay, ano pang ano. Alam mo, paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Duterte. Hindi sa gusto nating pabagsakin. Hindi gusto natin ibagsak ang gobyerno. Ayaw niya na magkaroon ng revolusyon. Ayaw niya ng madugong pakikipagbaka. Ang gusto lang niya ay mailabas ang saloobin ng mga Pilipino. Yan ang sinabi. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte at yan ang sinusundan namin. Yung mga tunay na kawal ni Pangulong Duterte. Pero kayong mga ewan ko kung saan kayo pinanganak, nagpapaniwala kayo sa kung saan prinsipyo. Tayo, ano pinagkaiba nyo sa mga NPA? Hindi, tanongin ko kayo. Kung gusto nyo pabagsakin ng gobyerno, ano pinagkaiba nyo sa NPA? Diba? Kung dadaanin nyo sa dahas, dadaanin nyo sa rebellion, ano pinagkaiba nyo? Magkaiba lang tayo ng iuupo. Kung ganun, tama mali. Dapat ilagay natin sa tamang paraan. Legal na paraan. Hindi sa isang madugong revolusyon. Hindi ako, sorry, pero kung ganun ang gusto nyo, out ako dun. Out talaga ako dun. Hindi ako lalaban ng madugo at hindi ako magre-rebellion sa bansa na ito. Nirerespeto ko kung ano ang nilagay ng konstitusyon natin na ibinoto di umano ng tao. Kahit nagkaroon pa ng hindi magandang eleksyon. Kung kailangan nating pabagsakin ng isang o patanggalin ng isang presidente, gawin natin sa tamang paraan. Impeachment. Gawin natin sa tamang paraan, sa legal na paraan. Hindi sa pag-alboroto ninyong dalawa dyan. So sa madalas sabi Sir JM, na kasi nga ito rin yung napansin ko, yung napakaganda rin yung sinasabi mo talaga na organic kasi yung... Sumang-ayon pa siya, no?
Hindi, talaga eh. Sumang-ayon pa siya eh. Sumang-ayon pa siya na, napakaganda na to sinasabi mo sa madaling salita. Kung ako yung wallpaper mo, BMR, kinutongan na kita. Oo nga eh. Ituloy. Sinasabi nito na maganda daw yung organic. So para mo sinasabi na yung maisog hindi organic. Alam mo, kasi ito, diretsuhin na natin. Bakit ba maraming taga KOJC na naandun? Kasi ang SMNI at KOJC, para lang sa kaalaman nyo, pag may maisog, sinasagot na nila yung sound system. Sinasagot na nila yung mga musikero. Ang dami nilang musikero eh. Sinasagot na nila yung mga iba pang mga sumasayaw-sayaw na naandoon. Hindi ibig sabihin hakot yun. Yun ay suporta. Hindi ibig sabihin hindi organic yun. Yung mga yun, pwede naman silang umindi pero gusto nilang gawin yun. Organic pa rin yun. Hindi yung sinasabi ninyo na hindi organic. Evelyn Ikeda, salamat po. Yung mga nagdaan kamukha nung unang EDSA, di ba? Bagamat nagkaroon na yun ng mga hakot, pero nagkaroon talaga ng sinasabi mo nga na organic dahil nga mayroon silang ipinaglaban na talagang naapi or niyuriyakan na yung kanilang mga karapatan. No, ganun din yung naramdaman ng taong bayan siguro nung part 2. Kasi ang nangyayari kasi rito, may mga multo, may mga skeleton sa closet. Eto. May mga skeleton eh. Merong mga pinoprotektahan. Meron eh. Ang dapat dito organic. Sa tao, imulat sa tao. Bakit tayo nandito? 'Di ba? Dahil niyurakan ng karapatan. Hindi ipapakulong yung amo. Yun. Dahil ayan din sinasabi niya, medyo pinupunto niya na. Dahil ipakukulong yung amo. Si Pastor Kibuloy yun. Organic daw. Hindi dahil sa ipakukulong si Pastor Kibuloy kaya pumapalag yung mga taga KOJC. So, eto na, malapit na. Maya-maya babanggitin niya na hindi na siya makatiis eh. Alam mo kung bakit hindi siya makaitiis? Sa totoo lang, blessing in disguise din to si BMR eh. Bakit? Ang tagal niya makagets eh. Sa sobrang tagal niya makagets, nainis na siguro si Morales. Banggitin ko na nga. Noong una ayaw niya pang banggitin. Parang pinapahagingan niya pa. Kay Rubin Channel, salamat po. Pero nung eventually siguro na-realize niya, BMR, bakit hindi mo maintindihan to sinasabi ko? Banggitin ko na nga. Hindi, totoo sa tingin ko. Kung sino man. Di ba? Tayo, mga Pilipino, ano ba yung motivation natin? Ang motivation natin dahil niyurakan yung ating mga karapatan. Exactly. Diba? Exactly naman tong isang to. Ano ba talaga, BMR? Ano ka ba talaga? Tanga o supot? Exactly. Bakit hindi ba niyurakan ng karapatan ng mga taga-SMNI at taga KOJC? Exactly ka pa, parang sumasang-ayon ka? Hindi, tanungin kita. Kita mo nga KOJC, yunurakan ng karapatan. Mga taga-SMNI, kinasuhan. Hindi lang po angkor, hindi lang po ako Halos lahat ng angkor ng KOJC at pamunuan para sa kaalaman mong ewan ko, wala kang atang alam. Pati yung presidente ng SMNI kinasuhan. Na walang kinalaman. Niyurakan talaga eh. Tapos sasabihin mo ngayon, exactly. Exactly? Parang na to. Aminin mo na. Aminin mo na yung utak mo medyo limited. Aminin mo na lang. Hindi, alam mo, mas matutuwa pa ang tao pag sinabi mong, opo, inaamin ko po na medyo tanga po ako. Hindi ko maintindihan yung ibig sabihin ni Morales. Tatanggapin pa siguro yun. Hindi, di ba? Kesa yung magsosorry ka, pupunta ka sa SMNI kanina, pumunta ka pa doon sa SMNI para magsorry. Aminin mo na lang sa video. Sabihin mo na lang doon, pasensya na po, tanga po lang talaga ako, hindi ko lang naintindihan yung sinasabi ni Morales. Kesa naman, sasabihin mong supot po ako at hindi ko kayang palagan si Morales, aminin mo na lang. Wala namang problema. Kung ganun ka diba? Kung ganun ka, tinatanong ko lang naman. Kasi ang tapang-tapang mo diba? Keso aawahin mo pa ako, gusto mo pa akong ang dami pa sinasabi tungkol sa akin. Tangina. Yung utak mo,
Simpleng harap-harapan kang sinasabihan, harap-harapan pinaririnig sa'yo na kaya lumalaban ng mga taga KOJC dahil sa inaapi lang si Pastor Kibuloy. Exactly ang sagot mo. Hindi, isipin mo mabuti yung BMR. Exactly ang sagot mo. Exactly? Sumasang-ayong ka? Isuka mo yung mga kinain mo, ha? Sayang naman yung pinabuffet sa'yo. Kain ka pa naman ng kain ng mga lobster doon na may cheese. Hindi. Klaruhin lang natin na kasi si Boss Dada kapon may sinabi na parang yung mga biyaya. Alam mo naman, yung mga Ensimada vlogger, sasabihin, no, tina mo na, binayaran kayo ng SM na hindi. Hindi nga namin dinidinay na dinala kami sa Hong Kong. Hindi namin dinidinay yun. Kung alam mo, sa totoo lang, kung gusto lang namin itago yun, itatago namin. Di ba? Pwede naman namin itago. Hindi, sarili namin to. Ito nga si BMR. Di ba? Kahit may pa-hotel ng KOJC, meron pang Black Mambang nilapitan. May OFW pang nilapitan para sa hotel. Oh. Di ba? So anong ibig ko sabihin? Simpleng-simple lang. Kami po ay transparent. Oh. Yun po ay sagot ng KOJC dahil meron po silang anniversary na inimbitahan po kami. Oh. Kasi sa totoo lang, eto kasi baka akala ng iba, kaya nyo pala pinaglalaban ng KOJC. Hindi po. Ako po, sa totoo lang, ako, kayang-kaya ko nung punta ng Hong Kong. Yan ang pinakamurang puntahan ngayon eh. Hong Kong. Sa totoo lang, ang mura-mura ng pumunta ng Hong Kong. Compare mo naman sa Japan. Sa Japan nga pa, balik-balik ka kami. Hong Kong pa. Kaya naman namin pumunta dyan. Kaya din namin maglibot dyan. At sa katunayan, not every time na pinapakain kami ng KOJC, nandun ako. Kasi, kaya ko kumain ng hindi pinapakain nila. Kaya lang ako sumasama dun sa mga buffet nila kasi nahihiya ako, naghahanda sila. Pero sa totoo lang, kaya naman namin kumain. Hindi namin ito sinasabi. Hindi namin ito pinaglalaban ng KOJC o si Pastor Kibuloy because of that kind of blessing na ibinigay nila sa amin. Hindi yun. Kami nagpapasalamat doon. Kami ay very appreciative sa mga ginagawa nila. Pero hindi yun ang dahilan kung ba't namin pinagtatanggol. Dahil even before that, pinagtatanggol na namin nung na-realize namin na may punto ang mga taga KOJC at may punto si Pastor Kibuloy. Hindi rin kami sumanib sa KOJC. Hindi rin kami pinilit na sumanib sa KOJC. Kaya namin alam nyo ito Maye Pau, ano ba ito? Maye Pau, salamat po Ito makinig kayo Diretsuhan tayo. Isipin nyo, sana kung sinabi nila, magpa-kingdom member na kayo, ganyan-ganyan. So obligado na kayong ipagtanggol ang KOJC. Hindi kami obligadong ipagtanggol. We can say whatever we want. Malaya kami. Hindi ho diktador ang mga taga KOJC. Hindi ho diktador ang SMNI. Sa katunayan, kami po pag sumasalang banateros, wala po silang binibigay sa amin ito lang ang sasabihin nyo, ito lang, banat ba yung bibig mo. Kaya nga inaaway na ako minsan ng mga tao sa mga yung mga sa live viewers kasi kahit sa banateros binabanatan ko yung mga vlogger na walang kwenta Hinahayaan lang nila kami. Wala ho silang ginagawang pag-aano sa amin para ipagtanggol sila. Nakita talaga namin yung injustice na ginagawa ng gobyerno kay Pastor Kibuloy at sa KOJC. Pinag-aaralan po namin yung batas, ano ba yung hindi nasunod na batas during the June 10 siege sa KOJC. Pinag-aaralan ho namin yun. Tinatanong ho namin sa abogado, tama ba yung sinabi ni attorney ng KOJC? Sinisigurado namin. We are not obligated to defend KOJC. Pero dito kay BMR, na alam mo naman BMR na organic ang mga taga KOJC. Organic sila. Organic na pinagtatanggol nila ang ating bayan, ang mga ginawa ng injustice sa ating bansa. Kasama na dyan ang ginawa sa KOJC at kay Pastor Kibuloy. Alam mong organic yan.
Tapos sasabihin mo exactly. Yung totoo, BMR. Asan ang level ng utak mo? Hindi, yung totoo ha. Asaan ang level ng utak mo at nakita mo na lahat, pinakita na sa'yo lahat ng KOJC. Very organic sila. May nakita ka ba? Sige nga, sabihin mo sa amin. May nakita ka bang hindi organic sa KOJC during the time na tayo magkakasama? As far as we know, organic na organic sila. Wala silang inuutusan. Oh, magpa-picture ka dito, magpa-picture ka para mabola mo yung mga vloggers. Walang ganun. Oh, meron bang inutos sila sa atin? Wala. Ano sinasabi mong exactly? O baka naman talaga hindi mo lang naintindihan. Aminin mo na. Hindi, yung totoo. Kasi sa susunod, ako payo ko lang to ha. BMR, ito payong kapatid. Hindi ito, seryoso. Payong kapatid lang to ha, para mag-improve ka sa vlogging mo. Huwag ka muna mag-interview. Huwag ka na rin mag-live. Oh, payong kapatid lang to ha. Huwag ka mag-interview kasi hindi ka marunong. Ha? Hindi mo maintindihan yung kinakausap mo. Huwag ka na rin mag-live kasi napapahiya ka lang. Ang magandang gawin mo, isulat mo na yung sasabihin mo. Pag-aralan mo, itanong mo sa asawa mo, itanong mo sa mga matatalino, ipakurik mo sa kanila pag may mali. Tapos basahin mo na lang. 'Di ba? Tapos mag-clickbait ka na lang para at least may manood. Hindi, yung totoo lang ha. Kasi palpak eh. Or better yet, mag-aral ka na lang, itapo mo muna yung cellphone mo ngayon para hindi ka mapahiya. Edwin Romel, salamat po. Hindi, para lang mag-improve ka. For your, ito seryoso to eh. For your improvement. Maganda siguro tapo mo na lang yung cellphone mo para hindi ka mapahiya. Hindi yung anong kinaaniban natin. Dapat ganun eh. Dapat ganun. Kasi ang nangyayari, may kumpas eh. Ang nangyayari, may kumpas. Tanggalin natin yung kumpas. Tanggalin natin yung nakaharang na bakod. Kasi ang pinupunto niya talaga dito, ang nakaharang na bakod SMNI. Mamaya lalabas yan. Kasi dyan na pinasok yung pagsasalitain siya, ayaw siyang pagsilatain. SMNI. Pumapasok na dito yung SMNI. Yan ang tinutukoy na bakod eh. Hindi lang Iglesia ni Cristo, hindi lang Katoliko, hindi lang Sabadista ang Pilipinas. Iba't ibang relihiyon. Kung na-identify sa isang relihiyon, paano na? Paano daw kung na-identify sa isang relihiyon na maisog? Wow. Ha? Wow ka din. Bakit? Tanungin kita. Alam mo ba isang bagay na kinatutuwa ko sa KOJC? Eto, diretsuhan tayo. Sige, gusto mo ng malalim na usapin? Doktrina? Sige. Alam mo ba, there are a lot of churches in the Philippines na very exclusive. Pag hindi ka kabahagi, hindi ka pwedeng pumunta. Pag hindi ka kabahagi, i-discriminate ka. Pagka hindi ka kapanalig, ang baba ng tingin sa'yo. Maraming ganyan church sa Pilipinas. Kaya nga 'di ba meron tayong tinatawag na seeker-friendly na church. Alam mo 'yan. Kung hindi mo alam, Google mo. Kasi may mga church na nag-open na sa mga unbeliever. Maraming ganun. If there is one thing na ako sigurado sa KOJC, they don't discriminate, they do not condemn. Never. Never ako nakaramdam na kinundi na nila ang Banateros dahil ang bibig ng Banateros mabantot. Ang bibig ng Banateros ay palamura. Wala kang makikita sa kanilang ganon. Ni hindi nga nila diniscriminate ang sino mang gustong pumunta sa lugar. Alam mo ba, dun sa event sa Hong Kong, event yun ng KOJC. Event yun. Yun po ay anibersaryo ng KOJC. Pero sa sobrang friendly nila, they open it sa mga taga-Maisog. Dalawang nag-aaway na paksyon sa Maisog sa Hong Kong. Hindi ko maintindihan ba't kayo nag-aaway. Labas na kami sa away ninyo. Pero alam mo ginawa ng KOJC? Pinagsama niya sa isang venue. Magkaiba nga lang ng upuan. Pero napagsama niya. Habang yung dalawang Maisog, nagkaroon ng magkaibang rally.
Pero ang KOJC napagsama niya. Ganun sila. So maling-mali itong sinasabi mo, ikaw Morales, na sinasabi mo itong KOJC ay parang pag na-identify na dyan, hindi na pwedeng pumunta. Si Raulo ka ba? Kailan na kailam sa programa? Ito, alam mo ba, para lang sa kaalaman mo ha, hindi lahat na nagsasalita sa mga rally, yung rally na Maisog o rally mo, o rally nung kanina, magkakaiba organizer niyan eh. Sa totoo lang magkakaiba. Hindi ho lahat na naan doon ay sinasang-ayunan ng mga angkor ng KOJC at ng ng KOJC, ng SMNI. Hindi ho nila sinasang-ayunan lahat. And yet, kino-cover pa rin. Hindi mo ba napansin? Wala ka kasing alam, Bob. Yun ang totoo, wala kang alam sa loob. Nasa labas ka, putak ka lang ng putak. Hindi ho lahat na nagsasalita sa Maisog agree ang KOJC o ang SMNI. Merong yung angkor ha, hindi ko sinasabi yung pamunuan, yung mga angkor. Hindi ho lahat disagree o agree doon sa mga nagsasalita. And yet, hindi kinokontra, hindi nangingialam, inahaya lang. Go. Every time kami po binabalita namin ganito, para lang ikwento, binibigyan sila, hindi nila sasabihin, wag na natin yan imbitahan, wag na natin yan, wag na natin kausapin yan. Walang ganun. Open sila sa kahit sino, maging yung mga kumukontra nga sa kanila. Halimbawa, Banateros. Literal, kinontra ko. Literal, tinawag kong kulto ang KOJC. Tanungin kita, saan ka nakakita ng grupo na tinawag kong kulto, inimbitahan ako? Seryoso to. Kayo mga taga KOJC, sure ako kumalat sa inyo to. There was a time na I called you na kulto kayo. Ano mo ginawa ni Pastor Kibuloy? Inimbitahan niya ako. Kulto pala kami, alika, kain tayo. Kain tayo. Nang malaman mong hindi kami kulto. Ganun sila. Magsama ng mga dumidisagree sa kanila. 'Di ba kaya nga unang-unang sinabi ni Pastor Kibuloy sa akin, gusto kita kasi binabanatan mo ko. Seryo? Naiintindihan mo? Tapos sasabihin mo ngayon, yung KOJC, pag nakakilala itong Maisog dahil sa KOJC, madidisappoint ang tao? Are you crazy? Jody Lion TV, salamat po. Kaya nga ako yung halimbawa ng talagang kumontra kahit si Boss Dada na kumontra noon, tinanggap nila at ipinaliwanagan nila. Ganito kasi yan. Ito, hindi yung pagdating doon. Kayo ba yung Banateros? Kayo. Kayo yung mga kayo yung mga nagsabi sa amin na kulto kami ha. Walang ganun. Walang ganun. Ayan. Hindi kami kasama dyan Katoliko ako Hindi. Bilang ayan. BMR, anong ayan? Kami kasama dyan sa Badista ako Hindi kami kasama dyan, born again ako Di ba? Ayan Tapos nabibili pa yung organizer. Si Jay Guevara din, ako din, kinontra ko sila pero naliwanagan na ako. Paano yan? Okay. Excuse me, Sir Jonathan ha. Ayan, nabanggit mo na rin tungkol sa reliyon. Alam niyo po, natanong ko yan. Natanong ko yan at saka na-upload ko na yan kanina. Pero kayo, ano ba ang inyong sariling pananaw or thoughts doon sa tanong ko na nung araw, kahit sinong presidente, itong mga politiko, ay itong mga, sabi na natin, simbahan. BMR, sa susunod, magsulat ka ng question. Tangina, ang tagal Mas matagal pa yung question mo kaysa sa sagot ni Morales Hindi mo maintindihan kung may tatanong mo Lagi silang present sa mga rally. Bakit ngayon parang napapansin yata ng taong bayan, napakatahimik nila? Ano ang inyong thoughts doon? Identified sa isang relihiyon. Identified. Tinulungan niya pa si Morales kasi sinasabi, tama, 'di ba? Dati maraming relihiyon na sumasanib sa mga ganitong pagkilos, ganyan. Bakit kaya sa tingin mo? Pwede sagot tuloy ni Morales. Kasi identified sa isang relihiyon Ano ba talaga?
Hindi ko maintindihan. Binigyan mo ng espasyo ito. Pagkatapos mong tuwan-tuwang parang bata sa Disneyland, bigla mong binigyan pa ng espasyo ito na yurakan ng KOJC. Ano ba nangyari sa'yo, BMR? Dahil dun sa isang relihiyon na nagsusulong ng mga rally. Sumasang-ayon pa siya. Okay, ganun pala yun. Tama, sige. Yan ang masakit na katotohanan. Okay. Dahil Sir JM, kumikilos lang, Pero ano natin, debunk natin sinasabi nito ni Morales na kesyo, kaya daw hindi sumasali yung ibang relihiyon ay dahil sa KOJC. Yun ang sinasabi niya. Alam mo Morales, kung meron ka sanang kaalaman, hindi mo masasabi yan. Okay? Hindi mo alam kung ano ang kalalagayan ngayon ng ibang relihiyon. Hindi na lang ako magbabanggit, pero nag-uusap-usap yung mga yan at marami ng relihiyong grupo dyan na disagree na pero hindi pa nagsasalita. Pero tumutol sila sa mga polisiya tulad ng People's Initiative. Pero ang pamunuan nila ay disagree na talaga sa nangyayari. Marami pa rin dyan na disagree na. Ang problema lang kung ang binabanggit mo ay katulad ng Catholic Church. Kasi nga po, hindi na katulad nun dati yung Catholic Church. Bakit kanyo? Kasi noon panahon ni Marcos, nandyan si Cardinal Sin na mahilig talaga sa politika. Nabawasan yan. Noong nawala na si Cardinal Sin, tapos meron na lang mga naiwan, yung CBCP na lang. Pero eventually, ang alam ko, yung pinuno ng CBCP ay parang nabigyan ng appointment sa Vatican, kaya hindi rin sila masyado nagiging involved. Okay? At the same time, yung hindi ko sinasabi na ganito ang ginagawa, pero tandaan mo, nung panahon ni Gloria, tumahimik din ang church noon. Alam mo kung bakit? Naalala mo yung Pajero? Nakalimutan mo na. Kasi mag-google ka din minsan. Tanungin natin, baka naman yung iba. Hindi natin alam kung anong relihiyon to. Baka yung iba nakatanggap din ng Pajero yung mga pare. Hindi natin alam. Tandaan mo, magaling ang administrasyon ngayon sa propaganda. Kung yung mga media nga naging tuta na nila malay mo yung iba na ganun din. So definitely hindi dahil nandun ang KOJC. June Flores, maraming salamat. Naintindihan mo? Hindi dahil nandun ang KOJC kaya ayaw sumali sa pakikipaglaban na to. You know what, Morales? Sometimes mag-isip ka rin. Minsan kasi ang ginagamit mo puro damdamin. Tandaan mo, pag ang damdamin ang ginamit, anong sinasabi nila? Mahina ang utak. The Catholic Church will never, ever, ever, ever join a fight that will help the Duterte to come back to the office. Tandaan mo, walang ibang presidente na nagmura sa mga pare at higit sa lahat sa kanilang Santo Papa. Hindi yun ang dahilan, hindi KOJC ang dahilan kung bakit hindi sumasali ang Catholic Church. Ako, sigurado ako dyan at yan ang pinag-usapan din namin noon sa loob. Na imumulat ko sa iyo ngayon, itutuktok ko dyan sa napakaliit mong bumbunan. Hinding-hindi sasali sa laban ang Catholic Church dahil alam nilang mababalik ang mga Duterte sa pwesto. Hinding-hindi nila pababagsakin si Marcos at ang hahayaan nilang pumalit ay ang isang Duterte. Hindi nila gagawin yan. Kaya nilang lunukin ng kahit na ano, wag lang si Duterte. Nakalimutan mo ba yan? O sadyang gusto mo lang siraan ng KOJC? Kalunasan Vlog, salamat po. Minsan kasi gamitin mo din ang utak mo. Hindi lang puro yung damdamin mo at galit mo dahil hindi ka pinagsalita
kuno. Totoo, tanong nyo kayo mga kababayan. Kayo magtanong, kayo mag-isip. Sa tingin ninyo ang Catholic Church sasali sa isang revolusyon na magbabalik sa isang presidente o isa mga pamilya ng presidente na nagmura doon sa kanilang mga pare, na nagbulgar na ang mga pare ay mga manyakol, na ang mga pare ay mga nang mumolestya? Papayag ba kayo na ibalik yon? Kung kayo yung relihiyon na yon, kung kayo yung pari na yon? Di ba siyempre, ito si Duterte. Minura nito pinuno namin. Itong si Duterte, binulgar yung mga kawalangyaan namin sa simbahan. Ay, okay na kami kay Marcos. Okay na kami dun. Nagets mo ba? Ay, naku Morales, minsan gamitin mo rin ng kokote mo, ha? Huwag puro yung damdamin mo ginagamit mo. Dahil dun sa relihiyon na yun. Wala eh. Ang kailangan natin is yung issue. Ano ba issue? Niyurakan ang karapatan ng taong bayan. Hindi yung relihiyon na nasa likod ng rally. Okay. Diba? Ay, pare-pareho. Okay. BMR, by this time ba nare-realize mo na KOJC yung sinisisi ni Morales o hindi pa rin? Hindi, BMR, seryosong tanong to. Na-realize mo na by this time na KOJC ang sinisisi ni Morales kung bakit hindi nagtatagumpay ang rally na maisog? O hanggang ngayon hindi mo pa rin na-realize? Tanong ko lang nga, BMR, pwede ka ba umakyat? Papakyatin natin kaya si BMR dito. Tatanungin ko anong nasa isip niya. Kasi tameme siya dito eh. Para makita natin kung ano ba nasa isip mo. Tayo. Pare-pareho tayo rito na merong ano. Pero ano nangyari? Diba? Ano nangyari? Diba? May kumpas eh. May kumpas. May issue ka, may issue ako. Diba? Kaya ako, nananahimik ako. Nahalo ako dyan. Oh. Tapos ano nangyari? May kumukumpas. Meron nagbabawal. Nako, yan na naman yung bawal mo. May humaharang. Ano ba ito? Para sa bayan ba ito? Ako nakikiusap ako sa maisog, parang awa nyo na, pagbigyan nyo na magsalita tong taon to. Sige na, pagbigyan nyo na. Sobrang naging bitter nung hindi nyo pinagsalita eh. Ba't kasi pinaghawak nyo lang ng flag eh? Pagsalitain nyo na to, napaka-bitter nito. Hindi ba? May humaharang daw sa kanya para magsalita. Uy, for your information, ha? For your information, Morales, kung ikaw man ay hinaharang, hindi ko sure kung hinaharang ka, well, again, wala po ako, hindi ako nagsasalita para sa maisog o di kaya sa KOJC o sa SMN na hindi po ako pero kung ikaw sa tingin mo hinaharang ka ng ilang beses na, tangina makiramdam ka naman. Isa lang ibig sabihin nun, ayaw ka talagang pagsalitain at hindi sila naniniwala sa pinaglalaban mo. Di ba? Common sense na lang yun. Ikaw lang naman ang hindi nakakapagsalita. Ang dami-daming nagsasalita dyan. Oh. Kaya nga, sabi ko, ang dapat dito, organic, ordinaryong tao. Ordinaryong tao. Yan dapat. Napakain tuloy si Napanguya na si BMR. Di yung may mga pansariling interes. Biruin mo, saan ka ba naman nakakita ng ganun? Di ba? Nababasa ko yung iniisip ni Morales. Sabi tayo na parang hindi maintindihan itong kausap ko, yung pinabanatan ko na yung sinasamahan niyang relihiyon Hindi siguro yung iniisip ni Morales. Ba't di nagsasalita tong kausap ko? Interview ba ito o vlog ko? Sayang yung pinaglalaban. Diba? Sisigaw ka ng hustisya, ayaw mong humarap sa korte, ako humaharap. Naks.
Oh, sino ba sumisigaw ng hustisya? 'Di ba? Alam mo 'yan, BMR. Don't tell me. Yung nandun tayo sa Hong Kong, anong sigaw ng mga kababayan natin doon? Hustisya. 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 Oh, 'di ba? Oh. So alam mo na dapat na kay OJC yung tinutukoy niya. Hindi mo pa rin maintindihan. Ulitin ko yung tanong, mga kababayan. Ulitin ko yung tanong. Ano sa tingin niyo si BMR? Tanga o supot? Hindi, sige na. Nagtatanong lang po ako ha. Ito'y tanong laang. Ulitin ko, tanong po ito ha. Kaya nga ako nagtatanong sa BMR, ano ka ba? Tanga ka ba o supot? Tanga kasi hindi mo maintindihan sinasabi ni Morales, o supot dahil takot ka kay Morales? Ano dun sa dalawa? Humaharap ako sa korte. Nilalaban ko ang kaso ko. Oh. So niyurakan na ito ha. Dahil hindi mo masagot, ewan ko sa iyo BMR. Sinasabi nito na sumisigaw daw ng hustisya yung mga taga kay OJC, pero si Pastor Kibuloy hindi humaharap sa husgado. BMR, hindi mo ba alam kung bakit hindi humaharap si Pastor Kibuloy sa husgado? Sagot. Kami, ipapaliwanag namin paulit-ulit at paulit-ulit na pinaliwanag ito ng mga abogado ni Pastor Kibuloy. Number 1, there is a threat. There is a threat na dudukutin si Pastor Kibuloy at dadalhin sa Amerika, which is ginagawa ng Amerika yon ng paulit-ulit. Illegal yon sa Pilipinas, sa kanila legal yon. So iyon ang threat na yon. Pangalawa, meron pang ibang ginagawang legal process yung kanyang abogado. Tandaan ninyo, may dahilan kung bakit hindi humaharap sa husgado si Pastor Kibuloy. According to their lawyers. Okay? Hindi dahil sa kinausap kami ni Pastor Kibuloy at sinabi niya, ito ang dahilan kung ba't di ako maharap. Hindi yon. May dahilan po. In-explain na sa inyo. BMR, hindi mo alam yon? Hindi mo alam? Ay, ano pang silbi na sinasama ka? Sinasama ka para mapakinggan mo yung mga paliwanag ng mga abogado ng KOJC. Hindi mo pa rin alam. Anak ka ng wewe. O sayang naman yung pagsama sa'yo. Okay. Si Morales naubusan na ng sasabihin. Sabi niya, bakit hindi maintindihan itong kausap ko yung sinasabi ko? Hanggang ngayon, hindi niya maintindihan.